Dito sa 43rd Infantry Battalion, unang nag-report si Captain Ray Arvin Constantinopla pagkatapos ng graduation niya from Officer Candidate School. And magulo pa noon itong area nila. And isa sa mga proudest achievements niya, and in fact, I think ito yung proudest achievements niya, is napadeclare nila na insurgency-free yung first district ng Northern Samar as an achievement na hindi nagawa for the last 50 years. And it's an honor na i-present ko sa inyo si Captain Constantinopla para ma-share niya paano niya masabi na itong area nila ay talagang insurgency-free na. Magandang umaga po sa atin lahat. Ako po si Captain Ray Arvin A. Constantinopla, Infantry Philippine Army from Tacorong City, Sultan Kudarat, and a proud member of OCC Class 50 2018 Emancipator, and graduated at Southern Mindanao Institute of Technology, and with a course of Bachelor's of Science in Criminology. And naging advanced ROTC din po ako sa 1202 CDC, 12 RCDG. Bali, ako po ngayon ay isang Civil Military Operation Officer ng 43rd Infantry Battalion na nandito po ngayon sa Barangay Magsaysay, Lope de Vega, Northern Samar. And way back 2022, nag-conduct po kami sa barangay ng Community Support Program, which is 70 barangay po. And nalaman namin kung ano ang mga issue and concern ng mga taga-barangay. Sa tulong ng EO70, lahat-lahat po nagtulong-tulong. Kasama yung mga, nangunguna po dito yung mga local chief executives natin para ma-address yung mga issues and concern na na-identify natin sa mga barangay. Nag-conduct po tayo ng RCSP or the Retold Community Support Program sa mga barangay, which is ito na yung pag-address na sa mga issue. Sa ngayon, ang area po ng 43rd IB is sa 17 municipalities in one city is na conduct na natin na insurgency free. Pagkatapos ng insurgency free, nakikita natin na pag-angat ng ekonomiya. Kagaya ng mga, lalong-lalo na dito sa mga investor sa mga munisipyo na dating natatakot mag-invest yung mga businessman dito. Ngayon, sunod-sunod na po. And yung mga napasurrender natin, ginawa natin silang organization, which is people's organization natin, na karamihan ay nasa advanced status na, which is nagkakaroon na sila ng mga income generating businesses, which is naka-apekto din sa national natin. Bumaba yung mga walang trabaho, rate ng mga walang trabaho, which is nakakatulong talaga sa ekonomiya. For the last few years, nakita din natin na hindi natakot yung mga tao pumunta ng Northern Samar or Samar area, some part of Samar area, kasi nakita natin na paglobo ng number ng mga turista na pupunta dito sa Northern Samar. At saka may dagdag ko na rin na kami din yung nagiging toll ng local government para makita yung mga kalagayan ng nasa barangay, which is kadalasan is hindi nila naaabot kundi mga sundalo na lang. And then kami na rin yung naging way of communication ng mga taga-barangay. Paano may paabot sa LGU kung ano ang nagiging kailangan nila. And supportive naman yung mga taga-LGU kung sinasabi natin na kulang sila sa health, education, is nagpo-provide po ang LGU ng anong maitulong nila. Kadalasan kasi merong mga interior barangay, 2 days nalalakarin bago makapasok. At syempre, natatakot din dati yung mga nagtatrabaho sa munisipyo pumasok. Ngayon, insurgency free na, kahit wala na kami, sila na mismo pumapasok. At saka nakikita na lang namin sa mga post nila sa Facebook
na nakakarating na sila doon kahit wala nang presensya ng security ng mga sundalo, which is isang magandang nangyari dito sa Northern Samar. Minsan nag-inform na lang sila na papasok sila. Dati-rati, ang letter nila is mag-request ng security. Ngayon, to inform na lang po kami. And sa mga nag-surrender is nasa barangay na. Hindi na sila natatakot bumalik sa kanilang mga barangay. Wala na sila dito sa mga kampo. Tumutulong na rin sila sa pag-maintain ng peace dito sa area ng 43rd IB. And meron na rin tayong mga people's organization na naparangalan. Umabot na sa national level, regional level, saka province level, which is nagpapasalamat tayo sa line agencies na tumutulong sa kanila. And maganda tong EO17 na i-apply natin yung whole of the nation approach. Kung sundalo lamang yung magtatrabaho is hindi ganun kalakas ang pwersa natin para ma-clear ang area natin. Andyan po yung mga kasama na rin dyan, yung mga community. Sila na rin mismo yung nagsusumbong kung may mga presensya dati ng mga armado. At sila na rin ang nagtataboy sa kanila. Andyan na rin yung mga NGO, tumutulong na rin sa atin. Dati-dati yung mga LGU lang. Ngayon, nadagdagan pa tayo ng NGO, which is sila na mismo yung nag-o-offer sa atin na kung anong kailangan natin gawin, anong pwedeng may offer nila para magkaroon ng long-lasting peace dito sa area ng 43rd IB. At yung mga local executives, sila na rin mismo ang nagtatanong sa amin kung anong magandang gawin. Dahil seryoso na sila dati na maklear ang kanilang mga munisipyo. Sa atin naman ng mga kasundaluhan, nagpapasalamat din ako sa taga 43rd IB, mga enlisted and officers ng 43rd IB, na sa kanilang sakripisyo. Isama na rin natin yung mga pamilya nila na nag-aantay. Halos grabing pag-aantay ng mga asawa at anak ninyo. And karapat-dapat lang na bigyan pugay ang mga pamilya. Ng mga naging mentor po namin, sila Colonel Digay, Colonel Arojo, and Lieutenant Colonel Jason K, na ngayong battalion commander namin, which is sa kanila po kami naging mature. Sa kanila po kami natuto kung ano yung mga dapat gawin. Saka dito naman sa Northern Samar po, and some part ng Samar, wag na kayong magdalawang isip na pumunta dito. Kasi dito, sigurado kami, clear na dito ang area dito. And alam naman namin, may mga ibang tao, pag sinabing Samar or Northern Samar, is magulo dito. So, pasalamat na rin ako sa pagkakataon nito, ma-share ko sa inyo na di lahat ng area ng Northern Samar or Samar is magulo. Meron ng malaking area dito na napakapayapa na. Pwede kayong mabuhay na naayon sa inyong gusto, walang makikialam sa inyo, walang manggugulo sa inyo, walang mag-extortion sa inyo. Kung anong gusto nyo, basta mapayapa po dito. And Yung katulad ngayon, yung sabi mo kanina, yung sa mga, isa-isahin nga muna natin down to the lowest, yung family muna. Doon sa loob ng, kunyari isang bayan ng, kunyari Lope de Vega. Ano yung psychology, ano yung mindset na ng isang pamilya ngayon na finally wala nang kalaban? Pag pumisita po ako sa mga interior barangay ngayon, yung dating walang mga negosyo is nagkakaroon ng negosyo. At tinatanong ko sila, may mga negosyo na po kayo, ate, kuya, tatay, nanay. Ang sagot naman nila, opo sir, kasi panatag na kami. Wala nang mag-e-extort sa mga negosyo namin. Hindi na kami malulugi ngayon. Kasi dati daw. Kasi dati, halos araw-arawin sila hingian. Halos maubos na lang yung tinda nila sa kahingi ng mga armado. Ngayon, wala nang manghihingi na mga armado. Saka yung yung mga barangay official,
is nakakapagtrabaho na ngayon. Kasi dati-rati, kinukuha ng armado ang sahod ng mga barangay official. Hindi sila nakakapagtrabaho ng maayos. Ngayon, nagagampanan nila yung mga trabaho nila, lalo na sa peace and order, sa mga health, sa education, is sila na yung nangunguna sa barangay. Dati-rati, nakikita natin sa mga barangay official yung takot. Ngayon, buong loob na sila na nagsiservisyo sa mga taga-barangay po. Kasi, yung nga, doon sa mga kwento nga ng mga rebelde na interview ko, talagang kinukuhanan nila ng ira yung nakikishare sila, pati honorarium ng mga barangay officials. Ngayon, noon, parang halos mawalan ka daw ng gana dahil kinukuha ng NPA yung honorarium mo na hindi naman malaki. Opo, sir. Lalo na sa era, sir, na-check po natin yan during pumunta tayo sa barangay. May mga barangay na walang mismong barangay hall. Kaya tinatanong natin kung saan napupunta ang era. Which is, sinasagot nila is, kinukuha ng armado yung mga era nila. Kaya hindi sila nakakapagpatayo ng mga barangay hall, barangay clinic, ayan, mga paaralan sa barangay. Which is, napaka-negatibo po yung epekto sa ating mga taga-barangay. Ngayon, yung buong era ng barangay is, na-implement nila ng maayos para sa mga taga-barangay. Yung mga senior citizen, mga kababaihan, kabataan, mga kalalakihan is nakaka-receive na ng mga services from barangay mismo. Okay. Punta naman tayo sa mga local government agencies. Ano naman yung take nila dito sa insurgency free na? Yun nga po, yung sabi ko na nagugulat na lang po ako sa mga letter na umaabot dito as SEMO officer. Wala na silang request na security. Kasi dati, ang laman ng request nila is to provide security para pumasok sila sa barangay. Parang sa pilitan pa nga napapasok sila sa barangay. Ngayon, nag-i-inform na lang sila. At dala nila lahat ng serbisyo. And hindi lang to one time per year, kundi pabalik-balik na sila sa mga parprang barangay. Sila na mismo yung pumapasok doon kasama mga doctors, mga teachers, and kung ano pang serbisyo na kailangan nila. Ngayon, yung mga barangay is almost passable na sa mga lahat ng vehicles, which is nakadagdag sa ekonomiya ng barangay. Hindi na masyadong magastos yung pag-travel ng mga produkto nila. Lalong-lalo na yung tawag nila dito is yung lukad, yung kopra. Is hindi na masyadong magastos yung operating expenses nila. Ang dating mahal na pag-deliver sa mga bilihan ng mga kopra, kaya yun napababa natin sa papamagitan ng road access, which is naging priority po siya ng mga local chief executive sa mga munisipyo. And then hindi lamang yun sa mga produkto lamang, kundi sa mga estudyante, sa mga nag-aaral sa mga sentro ng mga bayan, which is hindi na nila kailangan maglakad ng buong araw bago makaabot sa paaralan nilang pupuntahan. Dati-rati ang mga kagaya ng Iduran, papuntang Katarman, Barangay Iduran ng Bubon, papuntang Katarman, maglalakad ka muna ng almost a day bago ka makakarating sa may kalsada. Ngayon, ang mga mag-aaral is nakakapag-aral ng maayos, hindi na ganun kagastos yung pagbiyahe nila, at mayroon ng daanan. Ang ibang mga local chief executives is nagbibigay na rin ng mga libreng transportasyon sa mga estudyante, which is nagkakaroon na ng knowledge yung mga bata sa barangay. Ang pinakamaganda din po dito is yung mga local chief executives is hindi na masyadong nakakagastos sa insurgency. Ang iba is ina-align nila sa pagbibigay pugay sa ating mga kapgo. May mga munisipyo po tayo sa area na nagbibigay ng 1,000 kada buwan sa mga kaan natin na naka-assign sa kanilang mga munisipyo. Kagaya ng dito sa Katarman, nagbibigay po sila ng 1,000. And dito din sa Mondragon, sa Victoria, and Lope de Vega, binibigyan nila quarterly. Ibang kaapo is nakaka-receive ng 3,000 quarterly na incentives
sa mga munisipyo, ang iba is 1.5 sa mga maliliit na munisipyo. Which is, mas nagiging ganado na magtrabaho yung mga kaan natin dito. Hindi kagaya sa ibang lugar na napipilitan sila, ganadong-ganado, sila na rin po mismo yung nagre-recommend, sir, tatrabahuin namin dito, magpapatrolya kami dito, which is nakaka-boost ng moral ng ating mga kaa dito sa area. And ang mga kaa natin, hindi sila kaalang. Tumulong sila maklear dito, maklear ang area ng 43rd IB. Sa nakikita nyo naman, napakalawak ng area ng 43rd IB, saka isang batalyon kami. Hindi namin masasabi isang batalyon na kami. Meron kaming 50 ka patrol bases nun. Kaya sila yung naging extension ng mga army sa pagtrabaho dito. Ang pag-implement ng projects like road project, kasi dati mga contractor ang problema nung magulo pa. Pero ngayon, Opo sir, dati-rati, hindi sila makapag-implement sa interior barangay ng mga projects na walang presensya ng mga Philippine Army. Ngayon, sila na lang sila na lang po yung nagtatrabaho sa interior barangay. Nagre-report na lang po sila sa amin na kumbaga okay po dito, wala namang problema. Kung sakaling may problema, nagte-text naman sila sa amin. Bali, hindi na ganun kagulo dito kung ikukumpara mo nung nag-report ako ng 2019 dito. Napakalayo na. Kung kung sakali man na malipat din ako, ito din yung isa sa pinakamaganda na nangyari sa buhay ko, yung nakatulong dito sa mga taga-Samar. mayor, paano nyo kinuha yung loob ng mga mayor na para sa whole of nation approach at para tumulong makipagtulungan at mag-lead din ng efforts towards peace? Actually, ang mayor talaga is gusto naman talaga nila maging mapayapa yung mga nasasakupan nilang area. Hindi na lang nila alam ko paano kasi akala kasi nila military approach ang insurgency, which is hindi po ganun. Mas malaki ang naging papel nila sa pag-clear ng area ng 43rd IB. Kasi po, ang kailangan po natin dito is may paramdam sa mga taga-barangay na tumutulong ang gobyerno, which is sila yung may capability. Yun na lang po naging ginawa namin na in-explain namin kay Mayor. Mayor, ito yung mga pangangailangan ng mga taga-interior barangay. Kagaya ng maipabot natin mga serbisyo mismo sa kanila. Kasi hindi nila kaya pumunta dito, kagaya ng kakulungan ng mga daanan, which is naging priority po yung pag-build nila ng mga daanan papunta sa mga barangay. Which is hindi po kami nahirapan sa mga local chief executives dito dahil napaka-supportive po nila. Hindi sila yung papangakuan ka lang, kundi gagawin talaga nila kaagad. Lalo na't alam nila na priority itong insurgency dito. Big businesses. Yan Katarman, may KFC. Kanina kumain lang ako sa McDo. So, wala pang SM, pero marami-rami na yung mga ano. Actually, meron na pong SM dito sa Katarman, Ganun Northern Samar, pero Save More po. ba? Under pa rin po sa SM din. May KFC na rin dito. And alam ko may papatayo na rin na Pure Gold dito sa Katarman, Northern Samar. Maliban po dyan, sa mga tourist spot po nila is nakikilala na po sa buong Pilipinas. Lalo na dito hindi lang po sa buong Pilipinas kasi pag pumupunta ako sa mga island municipalities, marami akong foreigner nakikita. Bali, sa buong mundo na po nakikilala yung first district ng Northern Samar. Actually, galing lang kami ng Biri. World class yung seascapes and one of the best na para kang may pagmalaki ng Pilipinas yung Biri. Galing lang kami doon. Very nice. And then yun nga, walang magpapangahas na pumunta doon sa Biri kung hindi insurgency free. Pero yung Biri Island, matagal na siyang insurgency free. And by the way, ito kasi kung tingnan nyo yung dito rin yung entry into Samar Island, yung Allen. So, yung Allen na bayan,
Yan, from Sorsogon, to cross ka to Allen, yan na, nasa Visayas ka na. So, yan yung isa sa mga sinecure ng todo ng 43rd. Ngayon, na yung from Takurong with Love, maari sa first phase nitong buhay mo, patapos na. Meaning, kapitan ka, maaring malipat ka na. Anong alaala ang maiwan sa'yo dito sa pagsisilbi mo sa Samar? Ang pinaka magandang alaala ko na dadalhin ko sa malilipatan kong unit is paano naging maganda ang buhay ng mga dating na biktima ng insurgensiya. Yung mga former rebels natin is mga businessman na higit sa lahat, magkasama na sila sa kanilang pamilya at buong buo na. Nagtutulungan na sila para maging paano din makatulong sa komunidad nila na hindi na sila ulit mabalikan ng mga armado. At higit sa lahat, nakikita ko yung economic gains ng mga munisipyo dito. Hindi kagaya dati na hirap yung mga investors na mag-invest dito ngayon. Dumadami na. Yung mga dating nilalakad ko ng 2 araw, ngayon pasabol na ng mga vehicles. Yung mga taga-barangay na may sakit, which is nagagamot na kaagad dahil nakatulong yung SBDP sa mga kanila, yung mga support to barangay development project, which is karamihan mga clinic, mga daanan, mga paaralan, which is naiiba yung buhay nila. Kasi nung 2019, malayong malayo sa 2026, which is ako mismo yung nakita ng pagbabago. Ayun lang po yung mga madadala ko, saka yung mga natutunan ko rin dito para magpatuloy sa aking career. Anong natutunan mo sa pagseserbisyo sa bayan dito Ang, sa Samar? Tungkol sa pagseserbisyo. ang pagsiservisyo po, halos paras-paras po tayo ng mga sundalo sa pagsiservisyo. Ang pinagkaiba lang is paano natin gawin ang serbisyo natin. Kung nasa puso natin o kung seryoso tayo, yun lang yung pinagkaiba. Paras po tayo ng trabahong ginagampanan saka trabahong ginagawa. Yun lang po yung masasabi ko po. Anong pinaka nakakatunaw puso na compliment na pasalamat na isang tao na narinig mo dito? Ang pinaka compliment po yung natapos po ako pagiging CEO ng Alpha Company ng 43rd IB, which is naka-base po sa Barangay Idoran ng Bobon. Nagpaalam po ako sa taga-barangay na marami pong umiyak sa pag-alis ko sa barangay dahil ma-assign na po ako dito sa batalyon. Yun po ang nakakantig sa puso ko. Halos ayaw nila ako paalisin. Ano ba mga ginawa mo bilang CEO na napamahal sa'yo yung tao? Ang naman po is, nagtrabaho po ako ng maayos. I sleep with them. Kung saan sila natulog, kung anong bahay yung tinutulugan nila. Hindi ako natulog ng marangya. At kung anong pagkain nila, yun din ang pagkain ko. Kung anong ginagawa nila sa barangay, ginagawa ko rin. Kung anong problema nila is problema ko rin. Which is, kung naging problema ko is, dapat kong solusyonan. Kagaya ng hinanaing nila, mga kakulangan sa barangay, mga anak nila, hindi nakakapag-aral sa paaralan dahil kulang sa pamasahe, which is doon po tumutulong ang mga mayor po na ilalapit ko sa kanila. May mga sakit sila na ilalapit ko kung para magamot sila at kulang sila sa income na andyan yung mga DA, BFAR, tumutulong sila sa pagbigay ng mga livelihood sa peso. Ang BFAR naman nagbibigay ng mga isda para mapalaki nila, mga tilapia, fingerlings. DA nagbibigay ng mga kalabaw, manok, baboy para maibenta nila pag lumaki. Sa mga peso, nagkakaroon ng trabaho yung anak nila. Napakarami kong isa-isahin, makaabutin tayo ng isang araw dito kasi
almost 2 years po ako doon nagtrabaho sa interior barangay na yun. Which is isa sa sentro ng armado na barangay. Ikwento mo nga yung barangay na yun. Ang barangay po yun is nasa tri-boundaries po siya ng First District ng Northern Samar. Ang Barangay Idoran is tatawid ka lang ng isang barangay, nasa Victoria, municipality ka ng Victoria. Pwede ka rin pumunta ng municipality of San Isidro, kabilang barangay lang din. Pwede kang pumunta sa Calbayog City, sa dulo ng barangay, kabilang barangay lang din. Sa Katarman, kabilang barangay lang din. Which is napaka-strategic para sa mga armado, ang barangay na yun. At saka marami sila nakukuha mga supply sa barangay na yan. Ngayon, nagtrabaho ako doon sa barangay na yun na inalam ko kung anong problema, ba't nakuha sila ng mga armado. Which is, in-explain ko naman sa kanila na hindi totoo yung karamihan na sinasabi ng mga armado. Is hindi ko rin sila inisip na mga kalaban. Inisip ko mga biktima lang sila na dapat tulungan. Yung barangay kasi na yun doon nanggagaling ang karamihan sa naging leader ng kadre. Maraming galing diyan na naging leader ng kadre. Yung sa politika man o sa pakikibaka, diyan po halos nanggagaling. Diyan po nahubog at taga diyan po ang mga leader ng armado. Bali, dito po sa Idoran po, actually, 11 years hindi nakapasok si Mayor dyan sa barangay na yan. Nung ako po yung naging CO, doon ko lang po napapasok si Mayor. Siya mismo ang pumasok sa barangay. At ngayon, pabalik-balik na si Mayor, kasama ang mga serbisyo niya na dala. Bali, sa YM pa nga lang po, nasa mahigit 50 na yung YM dyan. Sa barangay. Ano nga ba ulit yung YM? Ano nga ba ulit yung unit militia? Unit YM? militia. Sila po yung kumakatawan sa mga armada sa barangay. Pwede po silang madumagdag sa pwersa ng regular at pwede din sila utusan ng regular sa barangay. Actually, sila din yung nagkakandak minsan ng sniping dyan sa mga barangay. Actually, sa barangay na po yan, 2 beses po ako hinaras ng mga armado dyan sa barangay na yan. Pero hindi po ako nagpatinag, hindi po ako hindi po bumaba yung moral ko, which is mas naganahan po ako magtrabaho para maklear po ang barangay na yan. Sa ngayon, pag bumabalik ako doon sa barangay, wala akong ibang salita na naririnig kundi salamat, sir. Yan lang ang palagi kong naririnig. At parang naging pamilya ko na rin sila. Yun po. Sige, mag-engganyo ka na ng mga ROTC, ng mga kadete ngayon, mga kabataan na magsilbi rin para sa ating bayan. And sa mga kabataan na gustong magsilbi sa bayan, iniimbitahan ko kayo na mag-apply dito sa Philippine Army. Dahil dito, hindi lang tayo nagtatrabaho, kundi tumutulong tayo sa mga kapwa natin. Isang malaking proud ako na naging army ako. Dahil, yun nga, nakakatulong tayo sa mga tao. At babalik ka na, finally rin. Lalapit mo na sa pamilya pagkatapos ng 7 taon. Yes, sir. 7 years, sir. Which is yan ang typical sa isang army officer, army enlisted man. Ang palayo, pero sad. May good news, dahan-dahan ding mapalapit. Yes, sir. Maraming salamat, Ray. Yes, sir. Salamat, sir.